Kabanata 1451. Kahit si Charlotte ay nagulat. Alam niyang si Zachary ang nag-aasikaso ng kasal, ngunit hindi pa napagpapasyahan ang petsa. Kaya hindi niya inaasahan na iaanunsyo ito ni Zachary sa pulong ng board. Ikakasal kami sa susunod na Lunes, 17. Para sa kanya, parang panaginip na napakagandang totoo. Pagkatapos ng pulong, inihatid ni Zachary si Charlotte pababa. Sa loob ng elevator, niyakap niya ito at bamulong. Magpahinga ka pagdating mo sa bahay. Huwag ka munang magpakapagod sa kusina. Alam ko, gumanti siya ng yakap. Hihintayin kitang makauwi. Huwag kang mag-alala, hindi mawawala ang asawa mo. Hinalikan ni Zachary ang noo niya. Maging mabait ka muna. Pagkasakay ni Charlotte sa kotse, tumayo si Zachary sa entrada at ngumiti habang kamakaway sa kanya. Kumaway rin siya pabalik. Kahit umandar na ang kotse, tiningnan pa rin niya si Zachary sa salamin sa likuran, ayaw pa siyang iwan ng tingin. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaba na parang may masamang mangyayari kay Zachary, kahit nadadalo lang naman ito sa isang piging. Dala ang isip na iyon, tinawagan niya si Ben. Ben, kailangan mong maging doble ang pagbabantay sa piging ngayong gabi. Walang dapat mangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala, mahinahong sagot ni Ben. Dahil nasa kritikal na yugto tayo ngayon, mas magiging maingat kaming lahat. Mabuti naman, napabuntong hininga si Charlotte. Ang pangunahing dahilan kung bakit pupunta si Zachary ay para suklian ang pabor ni Nancy. Kapag naibigay na niya ang regalo, dapat na siyang umuwi agad. Naiintindihan. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinimulan ni Ben na tipunin ang kanyang mga tauhan. Kahit sandali lang dadalo si Zachary, nagpasya pa rin siyang magsama ng mahigit 10 bodyguard. Sa ganoon, sigurado siyang kontrolado ang lahat. Kinagabihan, dumating si Zachary sa South Sea Hotel ayon sa napag-usapan. Nagulat si Ben na pinili ni Nancy na idaos ang piging sa hotel ng pamilyang Brown, kung saan nasugatan si Zachary ng plorera noong nakaraan. Bilang may-ari ng hotel, inimbitahan din si Michael sa piging sa pinakahuling sandali. Talagang kahanga-hanga si Miss Gold, mahina ang papuri ni Ben. Sa loob lamang ng ilang araw, mas naging malapit ang pamilyang Gold at Brown. Mukhang magbubuo na sila ng partnership. Ang isang mahusay na negosyante ay marunong samantalahin ang bawat pagkakataon. Naglabas ng bahagyang ngiti si Zachary. Si Nancy ay kasing tuso pa rin gaya ng dati. Dahil lumalakas ang impluwensya ng pamilyang Brown, mas mainam silang kapartner kaysa sa humihinang pamilyang Laurent. Tama ka, tunay ngang isang tusong negosyante si Miss Gold, sang-ayon ni Ben. Mr. Knock, sa sandaling iyon, lumapit si Nancy na may magiliw na ekspresyon sa mukha. Matagal na mula nang huli silang magkita, at tila pamayat siya. Noong gabing iyon, nakasuot siya ng puting bestidang hapit sa katawan na lalong nagbigay diin sa kanyang hubog. Kaakibat ng kanyang magagandang tampok, mukha siyang marangal at kaakit-akit sa parehong oras. Miss Gold, binabati kita, sabi ni Zachary habang nakikipagkamay sa magalang ngunit may distansyang paraan. Akala ko hindi ka darating ngayong gabi. Ang tingin ni Nancy sa kanya ay kasing lambing ng dati. Masaya akong makita ka pa rin. Napatawa siya, para mo namang sinasabing wala na ako bukas. Hindi ako ganoong doktor, dali-dali niyang paliwanag. Ang ibig kong sabihin ay, akala ko galit ka pa rin sa akin. Kaya, may utang ako sa iyo, Miss Gold, kaya paano kita kamumuhian? Pinutol siya ni Zachary bago iaabot ang regalo sa paraang maginoo. Nawa ay maging matagumpay ang una mong lokal na proyekto. Salamat. Tinanggap ni Nancy ang regalo na para bang napakahalaga nito. Maaari ko bang buksan? Siyempre, tumanggaw siya na may ngiti. Nang bubuksan na niya ang kahon, biglang tumutok ang spotlight sa kanilang dalawa. Kasabay nito, tumugtog ang musika habang nagsalita ang host sa Austronation. Mga ginang at ginoo, imbitahin natin ang dalawa sa ating mga panauhing pandangal upang pangunahan ang unang sayaw. Sa kabila ng pagkagulat, tumingin si Nancy kay Zachary na may pag-asa. Bilang isang ginoo, iniabot niya ang kanyang kamay sa kanya. Masayang tinanggap iyon ni Nancy at ipinatong ang kanyang kamay sa baywang niya.
Magkayakap, nagsayaw sila sa romantikong tugtugin. Samantala, nagbigay daan ang mga panauhin upang mapasa kanila ang buong sayawan. Samantala, kumunat ang noo ni Ben habang pinapanood sila. Mahina pa ang katawan ni Mr. Knock ngayon, at araw-araw pa siyang napapagod sa trabaho sa opisina. Paano pa niya ito pinasasayaw? Kumusta na ang paggaling ni Mr. Knock? Sa sandaling iyon, may isang kaakit-akit na boses ang nagmula sa likuran niya. Lumingon si Ben at magalang na sumagot, "Mr. Brown, maayos ang paggaling ni Mr. Knock." Mabuti naman, may bahid ng paghingi ng paumanhin ang tono ni Michael. Napansin kong hindi siya mukhang maayos, kaya naisip kong hindi pa siya ganap na gumagaling. "Mr. Brown, hindi ba dapat ay bumalik ka na sa M-Nation?" tanong ni Ben. "Dapat ay umalis ako kahapon. Ngunit nakatanggap ako ng imbitasyon mula kay Miss Gold sa pinakahuling sandali, kaya nagpasya akong manatili pa ng ilang araw." Habang nagsasalita, inilibot ni Michael ang tingin sa paligid na para bang may hinahanap. Hindi ba dumalo si Charlotte ngayong gabi? Malapit na ang kasal ni Miss Lindbergh, kaya nasa bahay siya. Alam ni Ben na may nararamdaman pa rin si Michael para kay Charlotte, kaya sinadya niyang banggitin ang kasal. Tutal, iaanunsyo rin naman ito sa buong mundo sa lalong madaling panahon. Kasal, gaya ng inaasahan, nagulat si Michael. Kanino? Kay Mr. Knock syempre, sagot ni Ben na may ngiti. Sino pa ba? Nagkunot ang noo ni Michael at hindi siya tumugon. Sa halip, lumayo siya at inilabas ang kanyang telepono upang magpadala ng mensahe. Alam ni Ben na ang mensahe ay tiyak na para kay Charlotte. Sa sayawan, nagpatuloy ang tugtugin. Habang sumasayaw sina Zachary at Nancy, pinalibutan sila ng mga panauhin at tahimik na pinanood. Habang nakatitig sa lalaki, naglabas si Nancy ng banayad ng ngiti. Biglang nagsalita si Zachary, "May kumakalat na tsismis kamakailan. Sinasabi na ang nakatatanda mong kapatid ay nakikipaglaban sa iyo para sa posisyon ng tagapagmana." Sandaling natigilan si Nancy bago nagmadaling sumagot. "Mr. Knock, saan ninyo narinig yan?" "May paraan ako." Tinitigan niya ito ng matalim. Mukhang totoo ang tsismis. Sa kanyang mga salita, binalot ng kaba si Nancy. Gayunman, mabilis din niyang nabawi ang sarili. Hindi maiiwasan sa isang prominenteng pamilya na magkaroon ng tunggalian sa kapangyarihan. Dahil may edad na ang aking ama, handa na siyang ipasa sa akin ang pamumuno. May kaunting pagtutol ang aking kapatid, ngunit hindi yun magiging problema. Talaga ba? Ngumisi si Zachary. Kung hindi ito problema, bakit wala ang iyong ama ngayong gabi? Ako, nayanig si Nancy sa kanyang sinabi. Madali sana niyang masasagot yun kung iba ang kausap niya. Ngunit ang mga mata ni Zachary ay kasing talas ng agila, dahilan upang maramdaman niyang parang hubad siya sa harap nito. "Miss Gold, iniligtas mo ang buhay ko. Kaya kung kailangan mo ng tulong ko, magsabi ka lang at gagawin ko iyon ng walang pag-aalinlangan," maingat niyang sabi. Nagulat si Nancy. "Kung tama ang alaala ko, hindi ka kailanman nakikialam sa gawain ng iba." "Tama iyon," tumanggo si Zachary. "Kaya gusto ko ng katumbas na kapalit." "Ano ang ibig mong sabihin?" Bagaman sandaling nagulat, mabilis siyang kumalma. "Bakit hindi natin ito pag-usapan sa lounge?" "Sige." Bago pa matapos ang musika, hinawakan ni Nancy ang braso ni Zachary at nagtungo silang dalawa sa lounge. Habang nagbibigay daan ng mga panauhin at pinapanood silang umalis, nag-usap-usap sila sa mahihinang boses. Mukhang may higit pa sa relasyon ni na Mr. Knock at Miss Gold kaysa sa nakikita. Tama, hindi kailanman gusto ni Mr. Knock ang dumalo sa ganitong mga piging. Ngunit gumawa siya ng exception para kay Miss Gold. Mukhang may namamagitan sa kanila. Eksakto, karamihan ng taon ay nasa bahay lang si Mr. Knock, kaya nagulat ako na dumalo siya ngayong gabi. Magkasintahan kaya sila? Maaaring oo. Tutal, bagay na bagay sila sa isa't isa. Nang marinig ni Ben ang mga bulong-bulungan, agad siyang nabahala at mabilis na sumunod sa kanila. Kasabay nito, si Charlotte na kausap si Michael sa telepono ay narinig din ang mga usapan sa linya. "Charlotte, huwag mo silang pansinin. Siguradong nagkamali lang sila ng akala," mabilis na paliwanag ni Michael. "Ang ginawa lang ni Mr. Knock ay sumayaw kasama siya, wala nang iba."
Nasaan siya? Tanong niya. Mukhang pumunta sila sa lounge. Hello, Charlotte. Hindi na natapos ni Michael ang kanyang sasabihin dahil ibinaba na ni Charlotte ang tawag. Hawak ang kanyang telepono, mabilis siyang lumabas ng bahay. Ihanda ang kotse. Miss Lindbergh, ano po ang nangyari? Sa sandaling iyon, pababa ng hagdan sina Lupin at Morgan kasama ang mga bata. Ako na, agad na tugon ni Lupin. Mabilis na kumilos si Lupin at ipinakuha ang susi ng kotse habang sinusundan si Charlotte. Pagkatapos nito, sumakay silang dalawa sa kotse at mabilis na tinungo ang South Sea Hotel. Nang makita ni Lupin ang hitsura ni Charlotte, marahan niya itong inaliw. Miss Lindbergh, pakalmin po ninyo ang sarili ninyo. Naniniwala akong walang namamagitan kina Mr. Noct at Miss Gold. Bukod pa roon, ang katawan niya. Alam kong walang namamagitan sa kanila, mariing sagot ni Charlotte. Nag-aalala lang ako na baka ito ay isang bitag. Sa kalagayan niya ngayon, kahit maliit na pinsala ay maaaring ikamatay niya. Totoo iyan. Tumanggo si Lupin, saka nagreklamo. Ano bang ginagawa ni Ben? Bakit hindi niya binabantayang mabuti si Mr. Noct? Hindi niya kasalanan. Sapat na para sumabog ang galit ni Charlotte sa pag-iisip pa lang. Kung may dapat sisihin, si Zachary iyon. Alam na nga niyang mahina siya, pinilit pa rin niyang sumayaw kay Nancy. Pakalmihin po ninyo ang sarili ninyo, Miss Lindbergh, dali-daling sabi ni Lupin. Bibilisan ko ang takbo para makarating tayo roon agad. Huwag masyadong mabilis. Hindi pa tuluyang magaling ang tama ng bala mo. Napabuntong hininga si Charlotte. Ang mga lalaki, palagi na lang tayong pinag-aalala. Tama talaga. Samantala, sa lounge ng South Sea Hotel, nagsalin si Nancy ng isang tasa ng kape para kay Zachary at marahang nagmungkahi. Mr. Noct, wala namang ibang tao rito. Maaari kayong magsalita ng malaya. Dumiretso na tayo sa punto. Matapos tingnan ang paligid at tiyaking ligtas, iminungkahi niya. Gusto kong makipagkasundo sa iyo. Anong klaseng kasunduan? Dahil may mahalagang pag-uusap na nagaganap sa loob, mahigpit na binabantayan ni Ben, Cain, at ng mga bodyguard ng pamilyang Gold ang pasukan. Walang sinumang estranghero ang pinayagang lumapit sa lounge. Napakahigpit ng seguridad kaya halos imposibleng may mangyaring aksidente. Gayunpaman, napansin ni Zachary na tila may kakaiba kay Nancy matapos niyang sabihin ang kanyang alok. Namumula ang kanyang mukha at tila wala sa sarili. Bahagyang nakabuka ang kanyang mga labi habang patuloy niyang pinapaypayan ang sarili. Kumunot ang noo ni Zachary at nagtanong, ayos ka lang ba? Mainit dito. Paulit-ulit siyang lumalapit sa kanya. Mr. Noct, ano nga ulit ang sinabi ninyo kanina? Hindi ko masyadong narinig. Hindi ka mukhang maayos. Lumayo si Zachary sa kanya. Kalimutan na muna natin ito. Pag-usapan na lang natin sa ibang araw. Nang tumayo siya upang umalis, biglang sumunggab si Nancy sa kanya. Ikinapit niya ang kanyang mga braso at binti sa katawan niya at inilapit ang kanyang mukha. Mr. Noct, huwag kang umalis. Miss Gold, ano ang ginagawa mo? Tinangka ni Zachary na itulak siya palayo, ngunit hinawakan ni Nancy ang kanyang mga pulsuhan at itinulak siya pababa sa sofa. Hinagod ng kanyang mapulang labi ang pisngi niya habang pabulong na nagsabi sa kanyang tainga, gusto kong maging babae mo. Punyeta, nilagyan ka ba ng droga? Nang mapagtanto ang problema, sinubukan ni Zachary na itulak siya palayo. Ngunit agad niyang napansin na unti-unting nawawala ng lakas ang kanyang katawan. Agad niyang tinignan ang tasa ng kape sa mesa. Maaari kayang, Mr. Noct. Mahigpit na kumapit si Nancy sa kanya, ayaw siyang bitawan. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Habang sinasabi iyon, tinangka niyang halikan si Zachary, ngunit nakaiwas siya at tinipon ng lakas upang itulak siya palayo. Sa sandaling makatayo siya upang lumabas ng silid, biglang nahilo ang kanyang ulo at bumagsak siya pabalik sa sofa. Mr. Noct, Mr. Noct, nabigla si Nancy at patuloy na inalog ang katawan ni Zachary. Hindi niya namalayan na may isang aninong lumabas mula sa aparador at dahan daw ang lumapit sa kanya mula sa likuran. Naramdaman ang nakamamatay na intensyon, biglang lumingon si Nancy. Sa kasamaang palad, bago pa man niya makita ng malinaw ang tao, nawalan siya ng malay matapos hampasin ng pamalo.
Ang salarin ay nakabihis bilang isa sa mga tauhan ng hotel at may suot na baseball cap. Hawak ang isang matalim na punyal, sinipa niya si Nancy palayo bago lumapit kay Zachary. Zachary, magbabayad ka sa lahat ng ginawa ninyo ni Charlotte sa akin. Sayang at wala siya rito ngayon. Gayunpaman, papatayin muna kita bago ko ipaghiganti ang sarili ko sa kanya. Habang nagsasalita, itinaas niya ang punyal at handa na itong itusok. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Kasunod nito, isang pana ang lumipad papasok sa silid at tumama sa kanyang pulsuhan. Aray! Napasigaw sa sakit ang umaatake at nabitawan ang punyal. Sa sandaling iyon, binuksan ni Zachary ang kanyang mga mata habang nakahiga sa sofa. Matapos siyang sipain, sigaw niya, "Helena, ikaw nga talaga." Kasabay ng pagbukas ng mga pinto, sumugod si Ben kasama ang kanyang mga tauhan. Sa likuran niya ay ang mga bodyguard ng pamilyang Gold at isang naguguluhang si Michael. Ano ang nangyayari? Nakatitig si Michael sa umaatake ng may pagkabigla. "Helena, ano ang ginagawa mo?" Bago pa makasagot si Helena, nasunggaban na siya ni Ben at inagaw ang punyal. Pinadapa siya sa sahig at sigaw ni Ben, "Alam kong ikaw ang naghagis ng plorera noong nakaraan, pero wala akong ebidensya. Ngayon, nahuli na rin kita sa akto." "Zachary, naglatag ka pala ng bitag para maakit ako," singhal ni Helena. "Minalas ka lang at hindi kita napatay noong huli. Tumahimik ka." Tinapakan siya ni Ben upang hindi makagalaw. "Nasa bingit ka na ng kamatayan pero hindi ka pa rin tumitigil sa kakasalita. Subukan mo akong patayin," sigaw ni Helena habang pilit na kumakawala. "Kahit maaresto ako, ilang araw lang akong makukulong. Ilalabas ako ni Michael." "Helena," halos mabaliw si Michael sa galit. "Ikaw pala ang naghagis ng plorera. Bakit mo ginawa iyon?" Ngumisi si Helena. "Bakit? Sinira ni na Charlotte at Zachary ang buhay ko at inagaw ang lahat sa akin. Tapos tatanungin mo ako kung bakit. Nakulong ako ng 28 buwan. Alam mo ba kung paano ko tiniis ang mga araw na iyon? 3 buwan akong buntis nang saksakin ako ng hayop na iyon. Dahil doon, hindi na ako maaaring magkaanak. At lahat ng ito ay kasalanan ni Charlotte. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nakaligtas ang hayop na iyon, lalo na ang pumatay sa aking anak. Bukod pa roon, kung hindi tinarget ni Zachary ang aming pamilya, hindi sana kami nauwi sa ganitong kalagayan ni Hector. Dahil mortal ko silang mga kaaway, walang paraan para panuurin ko silang mabuhay ng payapa. Hihilahin ko sila pababa sa impyerno kasama ko kahit ito na ang huling gagawin ko." May mabagsik na ekspresyon at makamandag na titig, mukha siyang isang mabangis na halimaw na nawalan ng kontrol. "Helena, lahat ay kailangang managot sa sarili nilang mga ginawa. Dapat kang managot sa iyong mga krimen ayon sa batas, kaya tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo." Pumasok si Michael sa silid at lumuhod sa harap niya. "Makinig ka sa akin. Humingi ka ng tawad kay Mr. Noct at bumalik ka sa M-Nation kasama ko," nagmamakaawa niyang sabi. "Ayokong bumalik doon. Kapag bumalik ako, mawawala ang pagkakataon kong makapaghiganti," galit na tugon ni Helena. "Kapag bumalik tayo roon, ikukulong ninyo ako ng ama mo at pipilitin ninyo akong magpagamot sa isip. Doon, hindi ko mahahanap si Hector at hindi rin ako makapaghihiganti. Mawawala ng saysay ang buhay ko." "Helena, Mr. Brown," malamig na sabi ni Zachary, "nagsasayang ka lang ng oras. Napakarami na niyang nagawang krimen kaya walang paraan upang siya ay mapatawad." Kabanata 1455. Nakiusap si Michael, "Mr. Noct, alam kong may kasalanan si Helena, pero sa pagkakataong ito ay wala naman siyang nagawang tunay na pinsala. Nakikiusap ako na pakawalan mo siya sa pagkakataong ito. Nangangako akong dadalhin ko siya pabalik sa M-Nation at hinding-hindi na siya muling tutontong sa H-City." Walang tunay na pinsala. Tumama ang mga salitang iyon sa galit ni Ben. "Alam mo ba na ang plorera na iyon ay muntik nang..." Alam ko." May bahid ng pagsisisi ang boses ni Michael. Si Mr. Noct ay isang mahalagang tao, at kung may mangyari sa kanya, magdudulot iyon ng sunod-sunod na epekto. Sigurado akong ang kanyang pinsala ay nagdulot ng napakalaking epekto. Kaya pananagutan ng pamilyang Brown ang lahat ng naging resulta.
Ang hinihiling ko lang ay pakawalan ninyo si Helena sa pagkakataong ito. Pananagutan, kaya mo ba talagang ako iniyon? Nagngit-ngit sa galit si Ben. Gayunpaman, nauunawaan niya na inakala ni Michael na hindi naman seryoso ang pinsalang tinamo ni Zachary mula sa pagkakatama ng Florera. Dahil magaling na ang sugat, marahil ay inisip ni Michael na maaayos ang lahat ng hindi isinasakripisyo ang buhay ni Helena. Hindi niya alam na muntik ng ikamete ni Zachary ang insidenteng iyon. Kung hindi dahil sa sugat, mas marami sana silang oras para hanapin si Francesco, at hindi sana nakabitin sa isang hibla ang buhay ni Zachary. Mr. Knock, ako, Miss Gold. Sa sandaling iyon, muling nagkamalay si Nancy. Hinaplos ang kanyang ulo, at umupo siya sa sofa. Nang makita niya ang sitwasyon sa harap niya, agad niyang naunawaan ang nangyari. Mukhang nagtagumpay ang plano, sa wakas ay nahuli natin ang salarin. Salamat sa pagtulong mo sa akin sa palabas na ito. Hinubad ni Zachary ang kanyang Amerikana at isinuot iyon sa kanya. Umalis ka na ngayon. Ako na ang bahala sa natitira. Sige, suot ang kanyang Amerikana, tumayo siya sa tulong ng kanyang tauhan. Matapos bigyan si Helena ng malamig at matalim na tingin, sinabi niya kay Zachary, ang taong ito ay umatake sa iyo, at nawalan ako ng malay dahil sa kanya, at nakipagsabuatan pa para saktan tayo. Hindi mo siya maaaring palampasin. Huwag kang mag-alala, sagot niya. Nang dumaan si Nancy kay Michael palabas, nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumigil siya sandali at nagsabi, Mr. Brown, huwag mo akong sisihin. Ang gusto ko lang ay ilantad ang tunay na salarin. Kaya ka ba lumapit sa akin at sa hotel ko idinaos ang piging? Ginamit mo ako, galit niyang tanong. Para bang wala kang kasalanan sa pagtulong sa isang kriminal? Itinaas ni Nancy ang kanyang baba at mariing sinabi, kung hindi ako nakipagtulungan kay Mr. Knock sa palabas na ito, hindi natin mahuhuli ang utak sa likod ng lahat. Sino ang nakakaalam kung anong kapahamakan ang maaaring mangyari sa hinaharap? Ikaw, sa kabila ng galit, may katwiran pa rin si Michael. Hindi mali ang ilantad ang salarin, pero bakit hindi mo man lang ipinaalam sa akin ng maaga? Hindi ko siya ipagtatanggol kung alam ko ang totoo. Hindi siya naniwala. Mahirap sabihin iyan. Lahat ng tao ay may makasariling panig. Ikaw, nawalan ng masabi si Michael sa kanyang sagot. Gayunpaman, nais kong humingi ng paumanhin sa pagsisinungaling sa iyo. Yumuko si Nancy at humingi ng tawad. Pasensya na at umaasa akong maaari pa rin tayong maging magkaibigan. Pagkatapos noon, umalis siya ng silid. Nagkataon namang kararating lang nina Charlotte at Lupin. Nang makita ni Charlotte na lumalabas si Nancy mula sa lounge na suot ang Amerikana ni Zachary, lumilim ang kanyang mukha. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang pagkakalmado at mahinahong nagtanong, nasaan si Zachary? Nasa loob, malamig na sagot ni Nancy bago tuluyang umalis. Bagaman isinuko na niya si Zachary, hindi yun nangangahulugan na maaari siyang maging magiliw kay Charlotte. Diyan ka lang. Hinaranggan ni Lupin ang kanyang daraanan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tinaasan siya ni Nancy ng kilay. Sino ang makakaalam kung may ginawa ka kay Mr. Knock? Bulyo ni Lupin. Hanggat hindi natin nalalaman ang buong katotohanan, hindi ka maaaring umalis. Isang kalokohan. Kung igigihit kong umalis, ano ang gagawin mo? Pagkasabi ni Nancy nito, agad na naghanda ang mga bodyguard ng pamilyang Gold na umatake kay Lupin. Huwag na huwag ninyong gagalawin siya. Lumapit si Charlotte at pinrotektahan si Lupin. Habang walang gustong umatras sa magkabilang panig, lumabas si Cain mula sa silid, Miss Lindbergh. Cain, nasaan si Mr. Knock? Balisa ang tanong ni Charlotte. Sa sandaling iyon, may isang pamilyar na figure ang lumabas. Nandito ako. Ikaw. Nang makita ang gusot niyang itsura, kumunat ang noo niya. Wala siyang suot na Amerikana at bukas ang kwelyo ng kanyang puting polo, may 2 butones pang nakatanggal. Bakit ka nandito? Lumapit sa kanya si Zachary. Ipaliwanag mo sa akin, ano ang nangyayari? Nang muntik na siyang magalit, dumating si Michael at nakiusap, Charlotte, tulungan mo akong kumbansihin si Mr. Knock. Michael, bakit nandito ka? Nagulat siya sa kanyang pagdating, ngunit agad niyang naunawaan na may mas malalim na nangyayari. Kaagad niyang sinenyasan si Lupin.
Doon lamang umatras si Lupin at hindi na hinaranggan ang daraanan ni Nancy. Ngayong nandito na ang lahat, panahon na para linawin ang lahat, sabi ni Nancy. Naiinis sa ginawa ni Charlotte kanina, humarap siya rito at mariing sinabi, Miss Lindbergh, sa susunod ay alamin mo muna ang buong sitwasyon bago ka magpadalos-dalos sa paghuhusga. Pagkatapos noon, mabilis siyang umalis. Halos hindi maunawaan ni Charlotte ang nangyayari nang hilahin siya ni Zachary papasok sa pribadong silid. Nang babuka pa lamang ang kanyang bibig upang magtanong, nagulat siya sa tanawing bumungad sa kanya. Pinipigilan ni Ben ang isang taong nakasuot ng kakaibang kasuotan. Patuloy itong pumapalag at nagbubuga ng masasamang salita laban sa kanya at kay Zachary. Nang masilayan ng mabuti ni Charlotte ang mukha ng tao, napabulalas siya sa gulat, Helena. Siya ang naghagis ng plorera. Matapos ipaliwanag ni Zachary ng maikli ang buong pangyayari, saka lamang niya naunawaan ang lahat. Kaya pala sa hotel na ito ginanap ang piging. Nilinlang ninyo ang salarin para lumabas. Mukhang napagkamalan natin si Miss Gold, nahihiyang amin ni Lupin. Ako ang humingi ng tulong sa kanya upang isagawa ang palabas na ito, paliwanag ni Zachary. Ang pangunahing layunin ko ay alisin ang lahat ng banta at balakid na maaaring humadlang sa iyo sa hinaharap. Bagaman sinabi niya iyon ng tila walang emosyon, mas lalo namang sumikip ang dibdib ni Charlotte. Gusto niyang ayusin ang lahat ng problema para sa akin sa nalalabi niyang oras upang maging maayos ang magiging buhay ko mula ngayon. Charlotte, papatayin kita. Papatayin kita. Patuloy pa ring nagwawala si Helena. Gayunpaman, matapos mapailalim sa paa ni Ben ng matagal, wala na siyang lakas para lumaban. Ang nagawa na lamang niya ay magmura ng walang tigil. Helena, wala ka ng ligtas. Habang tinitingnan si Helena, naalala ni Charlotte ang lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan at nabalot siya ng lungkot at galit. Noon pa man, pinagtaksilan mo si Luna para sa sarili mong kapakinabangan. Kahit naparusahan ka na ng batas, ako pa rin ang sinisisi mo sa lahat. Mas malala pa, binalak mo ring saktan ako. Kahit kamatayan ay masyadong magaan na parusa para sa iyo. Miss Lindbergh, nakalap na namin ang lahat ng ebidensya ng kanyang mga krimen at handa na naming ipasa ang mga ito sa pulisya, galit na ulat ni Ben. Sa pagkakataong ito, walang makakahilan ng mga koneksyon. Hindi na siya maaaring piyansahan at mabubulok siya sa bilangguan habang buhay. Hindi, nakiusap si Michael. Charlotte, alam kong mali ang ginawa ni Helena at humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat sa ngalan niya. Kanina, sinabi ko kay Mr. Knock na kung papayag ka, dadalhin ko siya pabalik sa M-Nation at hinding-hindi na siya muling totantong sa H-City. Ano man ang mangyari, wala naman siyang nagawang malubhang pinsala sa pagkakataong ito. Kaya umaasa akong mapapatawad mo siya alang-alang sa akin. Ano ang ibig mong sabihin na walang malubhang pinsala? Galit na sigaw ni Charlotte. Alam mo ba na ang ginawa niya ay nagdulot sa asawa ko? Ngunit pinigil niya ang sarili sa kalagitnaan ng pangungusap dahil hindi maaaring malaman ng iba ang kalagayan ni Zachary. Nagpatuloy si Michael sa pagmamakaawa, Charlotte, pakawalan mo siya sa pagkakataong ito alang-alang sa pagkakaibigan natin. Alam kong galit kayong lahat dahil nasugatan si Mr. Knock, pero halos magaling na ang kanyang sugat. Maaari ko siyang parusahan sa ibang paraan o bayaran kayo. Tama na, Michael, mariing putol ni Charlotte. Kung itinuturing mo pa rin akong kaibigan, itigil mo na ang paghingi ng awa para sa kanya. Nawalan na siya ng katinuan. Ang isang masama at walang pusong taong tulad niya ay hindi karapat-dapat patawarin. Hindi maunawaan ni Michael ang paninindigan ni Charlotte. Nauunawaan ko kung bakit determinado si Zachary na gantihan si Helena. Tutal, hindi siya ang taong maaaring maliitin. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ay ganoon din katigas ang puso. Pinatawad mo si Luna at tinulungan mo pa siya noon, kaya bakit napakabagsik mo kay Helena? Pagkatapos ay dagdag niya ng may lungkot, alam mo bang may malubha siyang depresyon? Kapag nakulong na naman siya, hindi na siya makaliligtas. Sarili niya ang may kasalanan niyan. Ang masama ay bumabalik din. Sigaw ni Charlotte, nilamon ng galit kay Helena. Wala na siyang pakialam sa nararamdaman ni Michael. Napatitig si Michael sa kanya na tila hindi makapaniwala. Masakit ang kanyang dibdib habang nagsasalita, Charlotte, napakalaki na ng ipinagbago mo.
Sa kanyang paningin, si Charlotte ay isang taong marunong magpatawad at kayang unawain ang lahat. Kahit gaano siya ipahamak ni Luna noon, tinulungan pa rin niya ito at ang pamilya nito nang sila ay nasa kagipitan. Kahit ilang ulit nang nasaktan ni Zachary ang kanyang puso, pinatawad pa rin niya ito at nagkabalikan pa sila. Kaya bakit hindi niya mapatawad si Helena? Wala pa namang tuwirang pinsalang nagawa si Helena sa kanya. Totoong may masamang balak si Helena sa insidente ng Florera, ngunit hindi naman siya direktang sinaktan. Bakit kailangang ipilit niyang ipakulong ito? Michael, kung hindi mo man maintindihan ngayon, darating ang araw na mauunawaan mo rin. Buo ang loob ni Charlotte na pagbayarin si Helena sa sarili niyang ginawa. Sa sumunod na sandali, mariin niyang iniutos, dalhin na siya. Opo, Miss Lindbergh. Tumanggo si Ben at inutusan ang kanyang mga tauhan na ilayo si Helena. Bitawan ninyo ako, Charlotte Wynne, Zachary Knock. Mamamatay rin kayong dalawa sa ginawa ninyo sa akin. Sigaw ni Helena na parang wala na sa sarili habang patuloy na nagpupumiglas. Tumahimik ka. Galit na galit si Charlotte at lumapit upang sampalan siya. Ang sampal na iyon ay lalong nagpagalit kay Helena. Parang isang mabangis na hayop, bigla siyang sumugod kay Charlotte, ngunit sinipa siya ni Zachary palayo. Bumagsak siya at bumaluktot sa sahig. Maya-maya, tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Helena, tumakbo si Michael upang tulungan siyang bumangon bago sumigaw kina Charlotte at Zachary, sobra na iyan. Dalhin na siya, malamig na utos ni Zachary, na hindi man lang siya pinansin. Agad lumapit sina Cain at ang iba pang tauhan upang ilayo si Helena. Sinubukan silang pigilan ni Michael, ngunit hinarangan siya ni Ben. Mr. Brown, dapat kang magpasalamat na sa pulis namin siya ibinibigay sa halip na kami na mismo ang umaksyon. Sumagot si Michael ng may galit, kahit may masamang balak si Helena, hindi naman siya nakagawa ng mabigat na krimen. Sigurado akong hindi siya haharap sa mabigat na kaso. Siguradong balak ninyong palalain ang sitwasyon gamit ang kapangyarihan ng pamilyang Knock. Tama ba ako? Napangisi si Ben. Ha? Hindi ba kayo ang gumamit ng impluwensya ng pamilyang Brown noon para mapagaan ang sentensya niya? Pagkatapos ng napakabigat na krimen, 2 taon lang ang pagkakakulong niya. Hindi ba kayo rin ang nagmanipula noon? Ikaw, nawala nang masabi si Michael. Kumunat ang noo ni Charlotte at sinubukang kumbansihin siya. Michael, makinig ka sa akin. Hindi maaaring pakawalan si Helena. Lubos na siyang masama. Kahit pinsan mo siya, dapat kang maging patas. Salamat sa paalala. Malamig na tugon ni Michael bago tuluyang umalis. Habang pinagmamasdan ng kanyang papalayong likuran, nakaramdam ng kirot si Charlotte. Alam niyang magtatanam siya ng galit dahil kay Helena, ngunit wala siyang pagpipilian. Ang babaeng iyon ay isang salot. Kailangan siyang pigilan upang wala ng iba pang mabiktima ng kanyang kalupitan. Lubos na napagod si Zachary sa lahat ng nangyari at nais na niyang umalis. Halika, uwi na tayo, sabi niya habang inakbayan si Charlotte. May hawak na Amerikana, humabol si Ben at isinuot iyon kay Zachary. Nang dumaan sila sa likurang pintuan at papasok na sana sa kotse, biglang tumakbo si Nancy palapit at tumawag, Mr. Knock. Huminto si Zachary at lumingon sa kanya. Miss Gold, salamat sa tulong mo ngayong gabi. Ngumiti siya, huwag mo nang banggitin. Tiningnan ko na ang regalo mo. Hindi ko akalaing. Pinutol siya ni Zachary at makahulugang nagsabi, iniligtas mo ako, kaya karapat-dapat karoon. Tungkol sa bagay na nabanggit ko kanina, umaasa akong pag-iisipan mo ito. Agad na naging seryoso ang mukha ni Nancy. Isang mahalagang usapin iyon, kaya kailangan ko talagang pag-isipan. Magbibigay ako ng sagot kapag nakapagpasya na ako. Sinulyapan ni Zachary ang bulwagan ng piging. Sana ay hindi naapektuhan ang handaan mo. Ngumiti siya at umiling. Walang problema, dahil sa likuran ng bulwagan nangyari ang lahat, walang kamalay-malay ang mga panauhin sa nangyari kanina. Ngunit mukhang galit na galit si Mr. Brown. Huwag mo na siyang intindihin. Walang pakialam na sagot ni Zachary. Natutuwa akong hindi ka naapektuhan. May pananagutan din ako sa naging pinsala mo noon, kaya gumaan ang loob ko na nakatulong ako sa paglalantad ng salarin. Tumawa si Nancy. Wala kang kinalaman doon,
kaya hindi mo kailangang makonsensya. Sige, mauuna na kami. Paalam. Ngumiti si Zachary at naglakad palayo. Paalam. Nanatili si Nancy sa kinatatayuan at pinanood ang papalayong sasakyan. Nagniningning ang kanyang mga mata sa dating lambing para sa lalaki. Si Charlotte, na nakatingin kay Nancy sa salamin ng kotse, ay hindi maiwasang makaramdam ng hindi komportable. Nagseselos ka ba? Malambing na tumingin si Zachary sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Mukhang nagtitiwala ka talaga kay Nancy. Bakit mo sinuong ang panganib na hilingin sa kanya ang ganitong palabas kahit alam mong may nararamdaman siya para sa iyo? Tanong niya nang may pagtataka. Gusto ko lang alisin agad ang mga nakatagong banta para sa iyo. Kahit ipagpatuloy ko ang investigasyon, malalaman ko rin ang katotohanan, pero kapos na ako sa oras. Ang kanyang pagiging kalmado ay nagdulot ng halo-halong damdamin sa kanyang puso, ngunit wala siyang masabi. Medyo tuso si Nancy, pero malayo siya sa pagiging masama. Bukod doon, siya ay matino at marunong umunawa. Kung magiging kaibigan mo siya, siguradong makikinabang ka. Dagdag ni Zachary na may malalim na kahulugan. Biglang nabakas ang pagkainis sa mukha ni Charlotte. Kaibigan, hindi ako kailanman magiging kaibigan niya. Pinupuri mo siya, hindi ba? Ibig mo bang sabihin na wala akong bait at hindi ako marunong umunawa? Totoo naman na madalas kang nadadala ng emosyon. Tumigil siya sandali at sinubukang magpaliwanag. Huwag mo akong intindihin ng mali. Sumimangot si Charlotte at tumalikod sa kanya. Ngumiti si Zachary at tinapik ang kanyang balikat. Galit ka ba sa akin? Huwag ka nang magtampo. Kung mas magaling siya kaysa sa akin, doon ka na lang sa kanya. Tutal, hindi pa naman siya sumusuko sa iyo. Pabuntong bulong niyang sabi. Sinasabi ko lang ang totoo. Sa usaping negosyo, marami kang maaaring matutunan sa kanya. Muli siyang ngumiti. Zachary knocked. Muntik nang sumabog sa galit si Charlotte. Yamakap si Zachary sa kanya at marahang bamulong, huwag kang magalit. Nag-aalala lang ako na baka hindi mo kayanin mag-isa ang pamilya kapag wala na ako. Kaya gusto kong magkaroon ka ng mga kakampi na tutulong sa iyo sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Tigilan mo ang ganyang mga salita. Magiging maayos ka. Ililigtas kita kahit anong mangyari. Mabilis na tinakpan ni Charlotte ang kanyang bibig dahil ayaw niyang marinig ang mga ganoong salita. Kumabog ang kanyang dibdib at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hinalikan ni Zachary ang kanyang noo at marahang idinikit ang kanyang mukha sa dibdib niya. Hangal na babae, maniwala ka sa akin. Hindi ako kailanman iibig sa iba. Kahit pa may makita kang malapit ako sa iba, ginagawa ko iyon para sa iyo. Sumiksik siya sa kanyang dibdib at pabirong nagreklamo, wala akong pakialam. Bawal kang magmahal ng iba kundi ako. Hinalikan niya ang kanyang mga labi at umiling ng may ngiti. Oo, para ka pa ring bata. Kailan ka ba magiging mas mature? Ayokong tumanda kapag kasama kita. Bulong niya habang mahigpit na yakap ang kanyang baywang at nakikinig sa tibok ng kanyang puso. Si Ben, na nasa upuan ng driver, ay hindi napigil ang mamasa ang kanyang mga mata. Siya lang ang nakakaalam na ang lahat ng ginagawa ni Zachary ay para kay Charlotte at sa kanilang pamilya. Bagaman naguguluhan si Lupin, alam niyang sinusubukan ni Zachary na gawing kakampi si Nancy para kay Charlotte. Gayunpaman, hindi niya makita kung paano iyon magiging posible. Tutal, ang dalawang babae ay magkaribal sa pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Gayun din, hindi rin maunawaan ni Charlotte ang tunay na layunin ni Zachary. Ano man ang mangyari, ayaw ko nang muling makasalubong ang babaeng iyon sa hinaharap. Mas mabuti kung tuluyan na lang siyang mawala sa aking paningin at hindi na muling magpakita. Gayunpaman, dahil matatag ang pasya ni Zachary na tapusin ang lahat, napilitan siyang pumayag dahil ayaw na niyang makipagtalo pa sa kanya tungkol doon. Dahil sa patuloy na paglala ng kalagayan ni Zachary, lahat ay sumunod na lamang sa kanyang mga kagustuhan ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na lumipas ang panahon at 2 araw na naman ang nakaraan. Sa kasamaang palad, wala pa ring balita tungkol sa kinaroroonan ni Francesco. Inihanda na ni Zachary ang lahat ng kailangang ayusin sa loob ng kumpanya.
Sa mga nagdaang araw, kapwa sina Robert at Sherlyn ay ilang ulit na nagtangkang makipag-usap sa kanya, na umaasang palalayain niya si Luis. Matapos mapatalsak sa proyekto ng gymnasium, tuluyan na silang sumuko at ang tanging hangarin na lamang nila ay maibalik ang kanilang anak sa kanilang piling. Mula nang dakpin ni Ben si Luis sa Phoenix City, ikinulong na ito ng 10 araw. Dahil sa mga parusang natamo ni Luis, naging alalahanin ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Dahil dito, labis na natatakot sina Robert at Sherlyn na baka tuluyan na itong mabaliw kung magtatagal pa ang pagkakakulong. Luhaan at halos gumagapang sa pagmamakaawa, nakiusap ang mag-asawa kay Zachary na kaawaan si Luis at palayain ito. Ngunit nanatiling walang emosyon si Zachary habang umiiyak sila sa harap niya. Makalipas ang kalahating oras, tiningnan niya ang kanyang relo at malamig na sinabi, "May pulong pa ako." Paumanhin. Pagkasabi nito, tumayo siya at aalis na sana. Biglang bumagsak ang loob ni Robert at lumuhad siya sa harapan ni Zachary. Sa sobrang pagpapakumbaba, nagmakaawa siya, "Zachary, alam kong alam mo kung ano ang pinakamahalaga sa iyo. Taos puso akong humihingi ng tawad. Maawa ka na at iligtas mo ang buhay ng anak ko. Ipinapangako kong babantayan ko siya at pipigilan ko siyang gambalain pa si Charlotte. Hindi na namin hahayaang makatapak pa si Luis sa H-City. Maawa ka na. Ayaw na namin ng pera o ng proyekto. Ang hinihiling lang namin ay maibalik ang aming anak." Hikbi ni Sherlyn. Malamig na sumagot si Zachary, "Hindi sa akin kayo dapat humihingi ng awa." Nagkatinginan ng mag-asawa at agad nilang naunawaan ang ibig sabihin ni Zachary. Malinaw na ipinahihiwatig niyang kay Charlotte sila dapat magmakaawa. Nagbigay pa si Ben ng dagdag na pahiwatig nang sabihin niyang paparating na si Charlotte sa opisina upang makipagpulong kay Zachary. Walang pag-aalinlangan, agad nilang hinarap si Charlotte pagdating nito at inulit ang lahat ng kanilang sinabi kanina kay Zachary. Nakaramdam ng pagkakasala si Charlotte sa sinapit ni Luis. Hindi sana mauuwi sa ganito ang lahat kung hindi siya pumayag sa alok nito noon. Bukod pa roon, nagbayad na rin si Luis sa kanyang mga pagkakamali. Dahil nilunok na nina Robert at Sherlyn ang kanilang dangal upang magmakaawa sa kanya, nagpasya siyang magpakita ng awa at hinikayat si Zachary na palayain si Luis. Sa harap nina Robert at Sherlyn, pumayag si Zachary na palayain si Luis at hayagang sinabi na ginagawa niya iyon alang-alang kay Charlotte. Dagdag pa niya, pinayuhan niya ang mag-asawa na disiplinahin ng maayos si Luis pag-uwi nila. Kung hindi, hindi na siya muling magdadalawang isip na parusahan ito sa susunod. Matapos magpasalamat ng paulit-ulit, kinuha ng mag-asawa ang kanilang anak at umalis ng H-City gaya ng kanilang ipinangako. Gayunpaman, hindi pa rin naging kampante si Ben at tinanong si Zachary kung kailangan bang magtalaga ng mga taong magbabantay sa kanila. Ngunit tiwala si Zachary na wala na silang kakayahang gumanti, lalo na't hindi nasisiyahan ng maharlikang pamilya ng F-Nation sa pamilya Laurent matapos silang matanggal sa proyekto ng gymnasium. Sa patuloy na panggigipit ng maharlikang pamilya, tiyak na wala ng lakas ang pamilya Laurent na maghasik pa ng gulo sa mga susunod na taon. Napabuntong hininga si Ben nang marinig ang paliwanag ni Zachary. Natapos na rin ang lahat ng paghahanda para sa paglilipat ng mga tungkulin sa loob ng kumpanya. Formal pang ipinakilala ni Zachary si Charlotte sa mga empleyado upang makuha niya ang ganap na pagkilala ng lahat. Bukod dito, sa pamumuno ni Spencer at Johan, na mananatiling ligtas ang kumpanya kahit pa may mangyaring hindi maganda sa kanya. Naayos na rin ang lahat ng usapin sa loob ng pamilyang Noct. Ang tanging natitirang gawain na lamang ay ang mahanap si Francesco sa lalong madaling panahon. Kabanata 1460. Ang ikinalulungkot nila, tila naglaho na parang bula si Francesco dahil wala ni anumang bakas tungkol sa kanya. Wala ring natanggap na anumang resulta si Charlotte mula sa pandaigdigang paghahanap na ipinagawa niya kay Ben. Sa madaling salita, naubos na ang lahat ng posibleng paraan. Para kay Zachary, matagal na niyang isinuko ang pag-asa. Ang tanging laman na lamang ng kanyang isipan ay ang mga paghahanda para sa kasal. Inayos pa niyang muling kunan ng wedding photos kasama ang mga bata sa darating na weekend. Ang seremonya ng kasal ay lubos na naiiba sa nauna at gaganapin ito sa Southridge.
Maliban sa pamilya Noct at sa mga nakatataas na opisyal ng kumpanya, wala na siyang inimbitahang iba pang makapangyarihang personalidad. Iyon ay dahil nais niyang ang kanyang pamilya lamang ang makasaksi sa kanilang pag-iibigan. Nagustuhan din ni Charlotte ang simple at tahimik na kasal. Maging ang kanilang wedding photos ay kinunan malapit sa Southridge. Ang buong pamilya, kasama ang triplets ni Danrick, si Fifi, at si Little Fifi, ay bumuo ng isang kahangahangang tanawin sa loob ng kagubatan. Hindi na kailangang sabihin pa, ang natatanging tema ay lubos na akma sa personalidad ni Zachary at Charlotte. Isang araw bago ang kasal, inutusan ni Charlotte si Lucy na i-post sa social media ang pinakabagong larawan ng kanilang malaking pamilya na binubuo ng 10 bilang opisyal na anunsyo ng kanilang kasal. Sa loob lamang ng maikling panahon, nagdulot ito ng pandaigdigang kaguluhan. Pinag-usapan ng mga netizen ang perpekto, kakaiba, at engranding kasal pati na rin ang mga hidwaan ng dalawang pamilya. Siyempre, mainit ding tinalakay ang 6 na bata at ang 2 alagang hayop. Hindi na inintindi ni Zachary at Charlotte ang sari-saring opinyon, pagdududa, at haka-haka. Ang tanging hangarin nila ay maging maayos ang seremonya at mapawi ang kanilang panghihinayang sa hindi natuloy na kasal 2 taon na ang nakalipas. Noong araw ding iyon, nerehistro na ang kanilang kasal. Handa na ang lahat. Dumating sina Hailey at Sam mula sa Mount Phoenix upang dumalo sa kasal. Dahil hindi nila nagawang gamutin si Zachary, ginawa na lamang nila ang lahat upang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Dumating din sina Jeffrey, Peter, at ang iba pa upang makasabay sa seremonya. Pagsapit ng gabi, inutusan ni Zachary si Hannah na maghanda ng piging para sa lahat ng kamag-anak at kaibigan. Sinamantala rin niya ang pagkakataong iyon upang ipahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat kina Spencer at Johan, at sinabi niyang maaaring ipagkatiwala niya sa kanila ang Noct Group sa hinaharap. Taos-puso rin niyang hiniling na tulungan nila si Charlotte at ang mga bata sa pagprotekta sa pamilya Noct. Lubhang naantig sina Spencer at Johan at napaiyak sila habang nangakong iaalay ang kanilang buhay sa pamilya Noct. Kasabay nito, nagmamadaling bumalik si Bruce mula sa Erie Hall upang dumalo sa kasal. Dahil wala si Francesco sa Erie Hall, inisip ni Charlotte na masasayang lang ang oras kung mananatili roon si Bruce. Kaya inutusan niya itong bumalik dahil maaaring kailanganin nila ang kanyang tulong. Masigla ang kapaligiran sa Southridge at Northridge habang ipinagdiriwang ng lahat ang nalalapit na masayang okasyon. Inayos ni Charlotte na manatili muna sa Northridge ang mga panauhin at pupunta rin siya roon kasama ang triplets ni Danrick sa gabing iyon. Kinabukasan, susunduin siya ni Zachary kasama ang kanyang convoy. Matapos ang piging, naglinis ang mga kasambahay habang sina Lupin at Morgan ang nag-alaga sa mga bata. Sina Bruce at Ben naman ay abala sa paghahanda ng seguridad at sa mga detalye ng kasal. Samantala, naglalakad sina Zachary at Charlotte sa hardin. Nang masilayan nila ang kanilang magandang tahanan na puno ng dekorasyon, kapwa sila napangiti ng may kaligayahan. Hawak ang kamay ni Charlotte, sinabi ni Zachary, sa wakas ay mapapangasawa na kita. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magiging perpekto at hindi mo malilimutan ang ating kasal. Yamakap si Charlotte sa kanyang baywang at ipinatong ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ang maayos na tibok ng puso ni Zachary ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan at ligaya. Asawa ko, naniniwala akong magsasama tayo ng masaya habang buhay. Maniwala ka sa akin. Hinila siya ni Zachary palapit at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Habang nakatingala sa mga bituin sa langit, taimtim siyang nanalangin sa kanyang puso. Diyos ko, ingatan mo po ang aking asawa at pagkalooban mo siya ng kaligayahan at kapayapaan sa buong buhay niya. Kasabay nito, taimtim ding tumingin si Charlotte sa buwan sa kalangitan at nagwika sa kanyang isipan. Mahal na Diyos, pagkalooban mo po ng kalusugan ng aking asawa. Handa akong ialay ang natitira kong buhay para sa kanyang paggaling. Pareho silang humiling ng sabay, handang magsakripisyo para sa kalusugan at kaligayahan ng isa't isa. Ngunit walang nakakaalam kung narinig nga ba ng langit ang kanilang mga panalangin at kung ipagkakaloob ang kanilang mga kahilingan.